Samantala, update sa lagay ng mga pangunahing dams at ang mga dapat asahan sa panahon ng habagat at tag-ulan, ating tatalakayin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Rosalie, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa atin pong mga tagapakinig, nanonood sa inyo pong programa. So magandang hapon po. Isang makulimlim, mainit na panahon sa inyo po. Yes, medyo makulimlim pero mainit, ma'am. Kumusta po ang lagay ng mga pangunahing dam sa bansa sa ngayon? Sapat pa po ba ang kanilang water levels para po sa pangangailangan natin sa mga susunod na buwan? Okay, magandang tanong yan, sir, ano? Kasi tayo po ay approaching na tayo ng, ito yung tinatawag na rainy season, flood season, typhoon season na to. Nandito na po tayo, no? So far ngayon po ay meron na pong mga nakikitaan tayo mga reservoirs na nagte-take off na po. Kumbaga ay slowly ay nakaka-recover po siya. Although ito pong Angat Dam, which is malaki ang concern for Metro Manila, ay nakitaan din po naman natin nung pagbaba. So from the start of the month of June hanggang ngayon po ay almost 3.51 na po. Around 3 to 3.5 meters po yung nakita nating pagbaba nitong Angat level ng Angat Dam. Although may mga pag-ulan siya, pero it's not really enough para po talagang makita natin yung significant na pagtaas. But in other dams po ay meron pong mga pag-ulan that has really nakitaan naman natin ng impact din or effect doon po sa mga dams na minomonitor po natin. Okay. Ma'am, pakipaliwanag po, ngayon nga po nagsisimula na maging mas aktibo ang habagat. Gaano po ba kalaki ang may tutulong nito sa pagtaas ng water levels ng ating mga dam matapos nga po ang epekto ng matinding init nitong mga nakaraang buwan? Okay, so sir, if I may just give a little background, ito po kung meron pong habagat like in our case now, we have the habagat yung pong southwest monsoon, So ito po yung sinasabi ng Pag-asa na kung meron po tayong bagyo on the eastern side, ito po ay hinahatak po niya. So ito pong karakteristik po ng habagat is basa at saka po mainit. So pag ito po ay tumama dito sa atin pong mga kabundukan, so yung concentration ng pag-ulan ay nandito po sa western side. Kaya kung makikita niyo po yung dams natin on the western side, particularly, mention ko siguro yung Ambuklao, Binga, San Roque, siya po yung nakikitaan natin na nagte-take off talaga yung kanya pong elevation kasi sila po yung nakakakuha ng epekto po ng atin pong mga ng habagat po. Yung mga pag-ulan na dulot po ng habagat season. Okay. Ma'am, pakipaliwanag din po, ano po ba ang mga protocol na sinusunod para mabigyan ng sapat na babala ang mga komunidad sa ibaba ng mga dam, lalo na kung kailangan magpakawala po ng tubig kapag tumaas naman ang water level nito? Napakagandang tanong niyo yan, sir. Kasi lahat tayo minsan nalilito. So ano ba yung sinusunod ng mga dam offices and even ng Pag-asa pagdating po sa pagbigay ng sapat na warning pagdating po sa flood? So number one po, kung meron pong ang mga dams, ang mga dams po natin, meron po sila nung tinatawag na typhoon markings. So ito po ay, di ba parang may Philippine Area of Responsibility. So similarly, kung gaano po yung layo ng isa pong tropical cyclone o ng weather system dito po sa mga dams, so meron po yung mga ganon silang sinusunod. So typhoon marking 3, 2, 1, depende po yan sa layo ng bagyo dito sa dam. So once pumasok na po dito sa mga identified na typhoon markings, meron na pong mga kaukulan na ginagawa po yung mga dam offices natin. So number one, even sa aming pong side, pagka pumasok na talaga na bagyo within PAR, closely coordinated na po ito with our dam offices. So we provide them with the meteorological condition, we provide them with the forecast rainfall, kasi yan po yung ginagamit nila para po i-calculate yung tinatawag po na inflow. So if this is the forecast rainfall, ano po yung expected na magiging taas po ng atin pong mga reservoirs. And from there, kung meron po talagang very significant na magiging pagtaas po, magiging contribution ng pag-ulan, so meron pong ginagawa na yung mga pre-release.
So, ibig sabihin po ng pre-release, so habang mababa pa po yung ating pong kailugan at wala pa po yung malalakas na pagulan, so pwede po sila unti-unti mag-release. It could either be increase yung IDR, so meron po yung sa power generation, so things like that para po mapababa yung elevation ng dam. So once that is nagawa, so at least mas malaki po yun pong magiging buffer ng mga dams natin kung meron pong mga malalakas na pag-ulan na darating. So that's how we do. That's how they do, no? So ano naman po ang magiging role ng Pag-asa aside from providing all those rainfall, meteorological condition, ano? So in case po na maglalabas ang dams ng mga tubig either way, kahit saan po yung pre-release, so ang Pag-asa naman po yung nagbibigay po siya ng tinatawag na hydrological situationer. So ano po, kung magpapalabas ng tubig na to, ano naman po yung epekto doon sa minomonitor nating mga ilog. Kasi minsan sir, kahit minsan mayroong mga activities doon sa ilog, minsan may mga bata na nagsiswimming, may naglalaba, merong nagpapasuga ng mga animals nila, no? Baka kasi mabigla sila o bakit biglang tumaas na wala namang, hindi pa naman dumarating yung malalakas na pag-ulan. So that's the importance of having that hydrological situationer para po meron pong babala yung atin pong mga kababayan doon sa downstream ng dams. Ngayon, pag talagang malalaki na po, yung talagang it will necessitate yung spillway operation, the dam office will provide yung tinatawag po natin na dam discharge warning. So aside from the papers na ito po, magbubukas kami ng gate, ganitong oras, so meron din po sila ng mga sirens na strategically located doon po sa tinatawag nating target areas of these dams. So aside from the hydrological situationer that we issue, so meron din po sila ng mga pagpapatunog po ng kanila pong mga sirena. And to complement that, meron din po silang mga patrol cars na umiikot po talaga. Iikutan po nila yung mga target area. So parang redundancy in case na baka merong hindi nakarinig or meron pa rin hindi umaalis dun sa ilog, at least nabibigyan po natin sila ng sapat na information. Okay. So, maliban po doon sa mga nearby bodies of water, Ma'am Rosalie, kasama din po ba dito yung mga urban areas, like yung mga residential areas na maaari di maapektuhan sakaling mga magpakawala nga ng tubig ng dam? Dahil yung ibang nating mga kababayan, ang dinadahilan, minsan nagugulat silang tumataas yung tubig sa kanilang mga kinalalagyan. At ang naririnig nila, ay nagpakawala kasi ng dam ay nagpakawala kasi ng tubig yung dam kaya mataas ang baha dito sa amin. Opo. So, yan sir, isang gusto din nating i-correct din yung minsan misconception ng mga tao. Like halimbawa po, pag meron po talaga tayo malalaking system na makakapagdulot ng pag-ulan, makikita po natin minsan widespread talaga yung pag-ulan. Kaya yung pagtaas ng atin pong mga ilog ay hindi naman po talaga attributed dun sa pagpapakawala ng atin pong mga dams po natin, So meron kasi sir mga dams, siguro kung titingnan po natin lahat ng dams baka may flood control component, hindi po kasi lahat ganoon. So iilan lamang po yung may flood control component, like in the case, I'll take the case of Angat or La Mesa. Yung Angat po malaki, so kaya po niya mag-store ng water. Pero a few kilometers, 6-8 kilometers, nandun po si Ipo Dam, which is maliit lamang po siya, kaya wala po siya ng flood control component. Anything na papasok po dito sa Ipo Dam, kailangan po niyang ilabas kasi hindi po siya designed to contain so much water. Similarly, a few kilometers, there is a Bustos Dam. So hindi din po siya dinesign for flood control. So yan po din ay automatic din po na magde-deflate in the event na ma-reach po yung kanyang elevation na deflating elevation niya. Similarly with La Mesa, so wala po talaga siyang din flood control component, mag-overflow po siya once na-reach po yung tinatawag na overflow elevation. So we're not just only looking at these dams pagka meron po tayong system, but also ano ba yung mga pag-ulan
along the rivers na pwede pong makapagpataas ng ating pong ilog. So pag meron pong halimbawa doubt ang ating pong mga kababayan, pwede po kayong tumawag sa Pag-asa dahil makukonfirm po namin ano po ba yung mga pag-ulan. Meron ang website po ng Pag-asa ay napakarami pong information kung ano po yung mga nare-record na pag-ulan dulot po ng mga weather systems that we have. Okay. Well, on that note, ano po ang mahalagang paalala ng Pag-asa sa publiko, mga lokal na pamahalaan at mga residente sa mga flood-prone at dam-related communities para po maging handa sa mga posibleng epekto ng habagat at malalakas sa pag-ulan sa mga susunod na linggo at buwan? Go ahead, Ma'am Rosalie. Okay, thank you po for this opportunity. No po? So bukas po palagi ang linya ng Pag-asa. Kung meron po kayong gustong malaman, halimbawa nabasa nyo o ganito ang weather system natin, ito yung mga forecast rainfall, ito po yung magiging impacts niya. So kung meron po kayong mga gusto pang i-clarify, bukas po ang linya ng Pag-asa, pwede po kayong tumawag. Meron po tayong Facebook page that you could chat at yan po ay sasagutin natin kung meron po kayong mga katanungan. Meron din po tayong mga palagi po tayo nagpapalabas ng mga updated information on weather. So yun po ay marami na po kayo makukuha doon. Meron po tayong mga apps like for bawat ang rehiyon po ng Pilipinas ay dinivide na rin natin into different Pag-asa Regional Services Division na ito po ay open din na sumagot po ng inyo pong mga katanungan. So lagi lamang po ay tumutok doon sa pinapalabas na anunsyo ng Pag-asa, Office of Civil Defense, DILG. Minsan pag ganito po kasing panahon, ang dami pong lumalabas na mga information na minsan tayo po ay nalilito o yung iba po ay hindi na po totoo or mga fake news na po, no? So manatili lamang po nakaantabay sa inyo pong National Met Hydro Agency. Yan nga po yung nabanggit ko kaninang mga ahensya because they are closely monitoring also what we are issuing. So sigurado po ako na lahat ng mga ahensyang ito ay magbibigay po sa inyo ng tamang information. Ang ating mga lokal na pamahalaan din po ay nakatune in sa mga inaanunsyo ng Pag-asa. Kaya po tayo po ay makipag-coordinate with them kung meron po kayo mga katanungan. Aside from Pag-asa, meron po tayo mga lokal na pamahalaan na pwede rin pong sumagot ng inyo pong katanungan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Thank you, ma'am.